Magandang araw mga mag-aaral. Ako ang inyong guro, Teacher Conrado V. Mapili Jr. Maligayang pagdating sa ating Makabasa 3 video lesson. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa isang napakahalagang paksa, pagpapakita ng pagmamahal sa sariling bayan o komunidad sa pamamagitan ng sining. Mga bata, kahit hindi tayo magkakasama ngayon sa loob ng classroom, gusto kong isipin ninyo na tayo ay magkakasama sa ating pag-aaral. Kaya, habang pinapanood ninyo ang video, huwag lamang kayo basta manood. Makinig, mag-isip, sumagot, makilahok, at higit sa lahat, unawain ang ating aralin. Bago tayo magsimula, mayroon muna akong ilang paalala. Una, humanap ng tahimik at komportableng lugar para sa inyong pag-aaral. Ikalawa, ihanda ang inyong kwaderno, lapis, gadget at sarili. Iyan ang ating gagamitin habang tayo ay nag-aaral. Ikatlo, makinig ng mabuti sa bawat paliwanag. May mga pagkakataon na magtatanong ako. Kapag narinig ninyo ang pause the video, i-pause muna ninyo ang video. Sagutin ninyo ang tanong sa inyong kwaderno o isipin ng mabuti ang inyong sagot. Pagkatapos, ipagpatuloy ninyo ang video upang marinig ang tamang sagot at paliwanag. Ika-4, huwag matakot magkamali. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. Kung mali ang una mong sagot, alamin kung bakit at matuto mula rito. Ika-5, iwasan muna ang paglalaro ng games o paggamit ng ibang applications habang tayo ay nag-aaral. Ang ating gadget ay gagamitin natin bilang learning tool. At panghuli, maging masipag, responsable at tapat sa lahat ng inyong gawain. Kung handa na kayo, sabihin ninyo, "Handa na ako, Teacher Conrado." Very good! Simulan na natin! Mga bata, tignan natin ang ating layunin. Sa aralin ito, inaasahan na kayo ay nagpapakita ng pagmamahal sa sariling bayan o komunidad sa pamamagitan ng sining. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, gagamit tayo ng ating mga talento at kakayahan sa sining upang maipakita ang pagpapahalaga sa ating lugar at komunidad. Maaari tayong gumuhit, magpinta, umawit, sumayaw, gumawa ng likhang kamay, at magtanghal. Ngunit hindi lamang natin ginagawa ang mga ito dahil gusto nating gumawa ng magandang artwork o performance. Ginagamit natin ang sining upang maipahayag ang ating pagmamahal, pagpapahalaga, paggalang, at pangangalaga sa ating bayan o komunidad. Habang nanonood kayo, isipin ninyo ang tanong na ito. Ano ang maaari kong gawin gamit ang aking talento upang maipakita ang pagmamahal ko sa aking komunidad? Tandaan ang tanong na iyan dahil babalikan natin ito mamaya. Bago tayo dumako sa bagong lesson, balikan muna natin ang ating mga natutuhan. Ang tanong, magbigay ng mga idea kung paano mapapanatiling buhay ang mga tradisyon at kultura. I-pause ang video. Mag-isip ng kahit isang paraan. Maaari mong isulat sa iyong kwaderno. Handa na? Magaling! Narito ang ilang halimbawa ng tamang ideya. Maaari nating mapanatiling buhay ang ating kultura at tradisyon sa pamamagitan ng una, patuloy na pagsasagawa ng mga tradisyon. Ikalawa, pagtuturo sa ating kultura sa mga kabataan. Pangatlo, pakikilahok sa mga pagdiriwang ng komunidad. Ika-4, pagpapanatili ng mga awit at sayaw na bahagi ng ating kultura. At ika-5, pagpapahalaga at paggalang sa mga tradisyong minana natin sa mga nakatatanda. Bakit mahalaga ito? Dahil ang kultura at tradisyon ay bahagi ng ating pagkakakilanlan. Kapag inalagaan natin ang mga ito, naipapasa natin ang mga ito sa susunod na henerasyon. Kaya ang isang batang marunong gumalang at magpahalaga sa kultura
ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kultura ng komunidad. Ngayon naman, mayroon akong tanong para sa inyo. Paano ninyo ipinapakita ang pagmamahal sa nakatatanda? I-pause ang video. Magbigay ng isang halimbawa. Ano ang sagot mo? Maaaring ipinapakita natin ang pagmamahal sa nakatatanda sa pamamagitan ng paggalang, pagsasabi ng po at opo, pagtulong sa kanila, pakikinig sa kanilang payo, pag-aalaga sa kanila, at pagbibigay ng ating oras at atensyon. Ngayon, isipin ninyo, kung kaya natin ipakita ang pagmamahal sa mga nakatatanda, paano natin maipapakita ang pagmamahal sa ating bayan o komunidad? Isa sa mga paraan ay sa pamamagitan ng sining. At iyan ang ating pag-aaralan ngayon. Sa araw na ito, pag-aaralan natin kung paano natin may papakita ang pagmamahal sa sariling bayan o komunidad sa pamamagitan ng sining. Kapag sinabi nating sining, ano ang pumapasok sa inyong isip? Tama, maaaring larawan, awit, sayaw, poster, dula, o iba pang likhang gawain. Ang sining ay isang paraan ng pagpapahayag. Maaari nating gamitin ang sining upang maipakita ang ating iniisip at nararamdaman. Kaya, maaari rin nating gamitin ang sining upang sabihin, mahal ko ang aking komunidad. Narito ang isang napakahalagang tanong. Ano ang pagmamahal sa sariling bayan o komunidad? I-pause muna ang video at subukan mong sagutin gamit ang sarili mong salita. Mahusay! Ngayon, pakinggan natin mabuti ang paliwanag. Ang pagmamahal sa sariling bayan o komunidad ay ang pagpapahalaga, paggalang at pangangalaga sa ating lugar, kultura at mga mamamayan. Tatlong mahalagang salita na dapat nating tandaan. Una, pagpapahalaga. Ikalawa, paggalang. At ikatlo, pangangalaga. Pag-usapan natin ang bawat isa. Ano ang ibig sabihin ng pagpapahalaga? Ang pagpapahalaga ay pagkilala na mahalaga at may kabuluhan ang ating komunidad. Halimbawa, may magagandang tanawin sa ating lugar. May mga paaralan, may mga parke, may mga tradisyon, may mga tao nagsisilbi sa komunidad. Kapag kinikilala natin ang kahalagahan ng mga ito, ipinapakita natin ang pagpapahalaga. Ikalawa ay paggalang. Ang pagmamahal sa bayan ay hindi maaaring ihiwalay sa paggalang. Dapat natin igalang ang mga tao, kultura, tradisyon, kasaysayan, at mga lugar na mahahalaga sa komunidad. Halimbawa, kung may cultural presentation, hindi natin dapat ito pagtawanan. Bagkus, dapat natin itong panoorin at unawain ng may respeto. Ikatlo ay pangangalaga. Kung mahal natin ang ating komunidad, aalagaan natin ito. Paano? Hindi tayo magtatapon ng basura kung saan-saan. Hindi natin sisirain ang mga halaman, aalagaan natin ang mga pampublikong lugar, pananatilihing nating malinis ang ating paligid, kaya tandaan, ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang sinasabi. Ito ay ipinapakita sa ating mga gawa. Ngayon, alamin natin paano natin may papakita ang pagmamahal sa bayan o komunidad sa pamamagitan ng sining. May 5 paraan na pag-aaralan natin. Una, pagguhit at pagpipinta. Ikalawa, pag-awit. Ikatlo, pagsayaw. Ika-4, paggawa ng likhang kamay. At ika-5, pagtatanghal. Isa-isahin natin ang mga ito. Ang unang paraan ay pagguhit at pagpipinta. Maaari tayong gumawa ng larawan ng magagandang tanawin, makasaysayang lugar o mga simbolo ng komunidad.
Halimbawa, gusto mong ipakita ang isang magandang lugar sa inyong komunidad. Ano ang maaari mong gawin? Magaling! Maaari mo itong iguhit. Maaari mo itong pinturahan sa pamamagitan ng artwork na ipapakita mo ang iyong pagpapahalaga sa lugar. Halimbawa, sa Baguio City, maaari nating iguhit ang Burnham Park o The Mansion. Kapag ginawa natin ito, hindi lamang tayo gumagawa ng larawan. Ipinapakita rin natin, mahalaga sa akin ang lugar na ito. Ang ikalawang paraan ay pag-awit. Maaari tayong umawit ng mga awitin tungkol sa bayan, kalikasan o pagmamahal sa komunidad. Ang awit ay isang paraan upang maipahayag ang ating damdamin. Halimbawa, kung umaawit tayo ng awitin tungkol sa bayan, pinapakita natin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating bansa o komunidad. Hindi kailangan maging pinakamahusay na mga awit upang makapagpakita ng pagmamahal. Ang mahalaga ay nauunawaan natin ang mensahe at inaawit natin ito ng may respeto. Ang ikatlong paraan ay pagsasayaw. Maaari tayong makilahok sa mga katutubong sayaw at sayaw na nagpapakita ng kultura ng ating lugar. Mga bata, tandaan, ang sayaw ay hindi lamang paggalaw ng katawan. Ang sayaw ay maaari ring magkwento tungkol sa kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng isang komunidad. Kaya kapag natutuhan at ipinapakita natin ang isang katutubong sayaw ng may respeto, nakatutulong tayo sa pagpapanatili ng kultura. Ang ikaapat na paraan ay paggawa ng likhang kamay. Maaari tayong gumawa ng mga dekorasyon, poster o iba pang sining gamit ang lokal o recycled na materyales. Halimbawa, mayroon tayong lumang karton. Sa halip na itapon ito, maaari natin itong gawing poster. Maaari tayong gumawa ng poster tungkol sa panatilihing malinis ang ating komunidad. Dito, dalawang bagay ang ginagawa natin. Una, ginagamit natin ang pagkamalikhain. Ikalawa, nakatutulong tayo sa pangangalaga sa kapaligiran kung gagamit tayo ng recycled materials. Kaya ang sining ay maaaring maging creative at kapaki-pakinabang. Ang ikalimang paraan ay pagtatanghal. Maaari tayong maghanda ng maikling dula o sabayang pagbigkas tungkol sa kasaysayan, kultura o kabayanihan ng komunidad. Halimbawa, gusto ninyong ipakita ang kabayanihan ng isang tao sa inyong komunidad. Maaari kayong gumawa ng maikling dula. Sa dula, maaari ninyong ipakita ang mga tauhan, pangyayari at mensahe ng kwento. Sa ganitong paraan, nagagamit ninyo ang sining upang maibahagi ang kasaysayan at kultura. Ngayon, gamitin natin ang ating natutuhan sa isang halimbawa, Baguio City. Paano natin maipapakita ang pagmamahal sa Baguio City sa pamamagitan ng sining? Maraming paraan. Maaari nating iguhit ang Burnham Park, The Mansion o iba pang kilalang tanawin. Bakit magandang paraan ito? Dahil ipinapakita natin ang mga lugar na bahagi ng ating komunidad. Ang isang simpleng drawing ay maaaring magsabing, pinagmamalaki ko ang aming lungsod. Maaari tayong gumawa ng poster tungkol sa kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran. Halimbawa, huwag magkalat. Panatilihing malinis ang Baguio. Alagaan ang kapaligiran. Ang poster ay may mensahe. Hindi lamang ito dapat maganda. Dapat mayroon din itong layunin. Maaari tayong magtanghal ng mga katutubong sayaw ng Cordillera. Sa ganitong paraan, naipapakita natin ang pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng ating lugar. Maaari rin tayong gumawa ng sining na nagpapakita ng mga bulaklak at makukulay na float na makikita sa Panagbenga Festival. Maaari itong maging drawing, painting, poster o iba pang creative artwork.
Sa pamamagitan nito, ay papakita natin ang ating pagpapahalaga sa mga pagdiriwang ng komunidad. Maaari rin nating ipakita ang mga likhang sining na nagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng komunidad. Mahalaga ito dahil ang kultura ay bahagi ng pagkakakilanlan ng isang komunidad. Ngayon, mayroon tayong napakahalagang tanong. Bakit mahalaga ang sining sa pagpapakita ng pagmamahal sa bayan? I-pause muna ang video at subukan mong magbigay ng isang dahilan. Magaling! Ngayon, talakayin natin ng mabuti. Mahalaga ang sining dahil naipapakita nito ang ating pagmamalaki sa ating komunidad. Halimbawa, gumawa ka ng magandang drawing ng iyong komunidad. Ipinapakita nito na napansin mo ang kagandahan ng iyong lugar. Parang sinabi mo, ipinagmamalaki ko ang aking komunidad. Ikalawa, mahalaga rin ang sining dahil napapanatili nito ang kultura at tradisyon. Halimbawa, ang mga katutubong sayaw ay maaaring ipasa sa mga kabataan. Ang mga awit ay maaaring patuloy na awitin. Ang mga kwento tungkol sa kasaysayan ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng dula. Kaya ang sining ay nakatutulong upang hindi makalimutan ang mga mahalagang bahagi ng ating kultura. Ang sining ay nakatutulong upang mahikayat ang iba na mahalin at pangalagaan ang ating bayan. Halimbawa, gumawa tayo ng poster tungkol sa kalinisan. Kapag nakita ito ng ibang tao, maaari silang maenganyong maging mas responsable sa pagtapon ng basura. Kaya ang artwork ay maaaring magkaroon ng mensaheng makatutulong sa komunidad. Mahalaga rin ang sining dahil napapaunlad dito ang pagkamalikhain at pakikiisa sa komunidad. Kapag gumagawa tayo ng isang proyekto kasama ang ibang tao, natututo tayong makipagtulungan, makinig, magbahagi ng ideya, tumulong at igalang ang kakayahan ng bawat isa. Kaya ang sining ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng maganda, ito ay tungkol din sa pagkakaisa. Ngayon, subukan natin ang ating natutuhan. Basahin ang bawat sitwasyon, piliin ang tamang anyo ng sining. Ang ating mga pagpipilian ay pagguhit at pagpinta, pag-awit, pagsasayaw, paggawa ng likhang kamay, pagtatanghal. Tandaan, huwag lamang tignan ang isang salita sa tanong. Unawain ang ginagawa ng tao sa sitwasyon. Una, gumawa si Ana ng larawan ng Burnham Park upang ipakita ang ganda ng kanilang komunidad. I-pause mo na ang video at pumili ng inyong sagot, isulat sa inyong kwaderno. Ang tamang sagot ay pagguhit at pagpipinta. Bakit? Dahil gumawa si Ana ng larawan ng Burnham Park, ang paggawa ng larawan ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagguhit o pagpinta. Kalawa, umawit ang mga mag-aaral ng awitin tungkol sa pagmamahal sa bayan sa programa ng paaralan. I-pause ang video at sagutan ang tanong. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Tamang sagot ay pag-awit. Bakit? Dahil ang kanilang ginawa ay umaawit at ang awit ay tungkol sa pagmamahal sa bayan. Ikatlo, lumahok ang mga bata sa katutubong sayaw sa pagdiriwang ng araw ng komunidad. Ang tamang sagot ay pagsasayaw. Bakit? Dahil ang mga bata ay lumahok sa katutubong sayaw na isang anyo ng sining na nagpapakita ng kultura. 4. Gumawa ang pangkat ng poster gamit ang recycled materials upang hikayatin ang pangangalaga sa kalikasan. Ang tamang sagot ay paggawa ng likhang kamay. Bakit?
dahil gumawa sila ng poster bilang isang likhang sining gamit ang recycled materials. Ikalima, nagtanghal ang klase ng maikling dula tungkol sa kabayanihan ng mga ninuno sa kanilang komunidad. Ang sagot ay pagtatanghal. Bakit? Dahil nagpapakita sila ng maikling dula tungkol sa kabayanihan. Ang dula ay isang anyo ng pagtatanghal. Very good! Ngayon, balikan natin ang pinakamahalagang tanong. Paano natin ipinapakita ang pagmamahal sa sariling bayan o komunidad? Maipapakita natin ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng ating gawa. Maaari tayong gumuhit at magpinta, umawit, sumayaw, gumawa ng likhang kamay at magtanghal. Ngunit tandaan, hindi lamang ang uri ng sining ang mahalaga. Mahalaga rin ang mensahe at layunin ng ating ginagawa. Kapag ang ating sining ay nagpapakita ng pagmamahal, pagpapahalaga, paggalang, at pangangalaga sa ating komunidad, nagagamit natin ang sining bilang paraan ng pagiging mabuting mamamayan. Ngayon, mayroon tayong 5 tanong. Basahin ng mabuti ang bawat sitwasyon at piliin ang titik ng tamang sagot. Mag-isip muna bago sumagot. Una, nais mong ipakita ang ganda ng inyong komunidad sa pamamagitan ng isang larawan. Anong sining ang dapat mong gawin? Ulitin ko, nais mong ipakita ang ganda ng inyong komunidad sa pamamagitan ng isang larawan. Anong sining ang dapat mong gawin? A. Pag-awit, B. Pagguhit at pagpinta, or letter C. Pagsasayaw. Tamang sagot ay pagguhit at pagpipinta. Ikalawa, may programa sa paaralan para sa buwan ng wika. Ano ang maaari mong gawin upang maipakita ang pagmamahal sa komunidad? Ulitin ko, may programa sa paaralan para sa buwan ng wika. Ano ang maaari mong gawin upang maipakita ang pagmamahal sa komunidad? A. Pag-awit ng awitin tungkol sa bayan. B. Paglalaro ng video games. Or letter C. Panunood ng telebisyon. Ang tamang sagot ay letter A. Pag-awit ng awitin tungkol sa bayan. Ikatlo, sa Ang tamang sagot ay letter A. Makilahok sa katutubong sayaw. Ika-4, may paligsahan sa paggawa ng poster gamit ang recycled materials. Anong uri ng sining ito? May paligsahan sa paggawa ng poster gamit ang recycled materials. Anong uri ng sining ito? A. Pagtatanghal, B. Pag-awit, C. Paggawa ng likhang kamay. Ang tamang sagot ay titik C. Paggawa ng likhang kamay. Ikalima, gusto ng inyong pangkat na ipakita ang kasaysayan ng komunidad sa harap ng klase. Ano ang pinakamainam na gawin? Gusto ng inyong pangkat na ipakita ang kasaysayan ng komunidad sa harap ng klase. Ano ang pinakamainam na gawin? A. Maghanda ng maikling dula. B. Maglaro sa silid-aralan. C. Manood ng pelikula. Ang tamang sagot ay
Letter A. Maghanda ng maikling dula. Mga mag-aral, bago tayo magtapos, gusto kong tandaan ninyo ang isang napakahalagang mensahe. Ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng, mahal ko ang aking bayan. Dapat itong makita sa ating mga kilos. Kapag pinananatili nating malinis ang ating komunidad, pagmamahal iyan. Kapag iginagalang natin ang kultura at tradisyon, pagmamahal iyan. Kapag ginagamit natin ang ating talento upang ipakita ang kagandahan ng ating komunidad, pagmamahal iyan. Kapag nakikilahok tayo sa mga gawaing pangkultura, pagmamahal iyan. At kapag gumagamit tayo ng sining upang hikayatin ang ibang tao na pangalagaan ang ating bayan, pagmamahal din iyan. Kaya tandaan, ang sining ay hindi lamang para sa pagpapaganda. Ang sining ay maaari nating gamitin upang maipakita ang pagmamalaki, mapanatili ang kultura at tradisyon, mahikayat ang iba na pangalagaan ang bayan, mapaunlad ang ating pagkamalikhain at pakikiisa sa komunidad. At ngayon, narito ang inyong takdang aralin. Pagkatapos ninyong panoorin ang video na ito, pumunta sa Wayground at sagutan ang inihandang activity tungkol sa ating aralin. Basahin ng mabuti ang bawat tanong. Huwag magmadali. Pag-isipan ang inyong sagot. At higit sa lahat, maging tapat sa pagsasagot. Kung mayroon kayong hindi naintindihan sa lesson, maaari ninyong balikan at panoorin muli ang bahagi ng video. Siguraduhing maayos ang inyong internet connection bago simulan ang Wayground activity. Ihanda ang inyong sarili at gawin ang inyong assignment ng buong husay. At dito nagtatapos ang ating aralin sa Makabansa 3. Ngayong araw, natutuhan natin kung paano natin may papakita ang pagmamahal sa sariling bayan o komunidad sa pamamagitan ng sining. Natutuhan natin ang 5 paraan: pagguhit at pagpipinta, pag-awit, pagsasayaw, paggawa ng likhang kamay, at pagtatanghal. Natutunan din natin na mahalaga ang sining dahil napapakita nito ang ating pagmamalaki sa komunidad, napapanatili nito ang kultura at tradisyon, nahihikayat nito ang iba na mahalin at pangalagaan ang bayan, at mapaunlad nito ang ating pagkamalikhain at pakikisa sa komunidad. Kaya mga bata, gamitin ninyo ang inyong talento. Gamitin ninyo ang inyong pagkamalikhain. At higit sa lahat, gamitin ninyo ang inyong mga kakayahan upang maging mabuting bahagi ng inyong komunidad. Tandaan, ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang sinasabi. Ito ay ipinapakita sa ating mga gawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating video lesson. Ako ang inyong guro, Teacher Conrado V. Mapili Jr. Mag-aral ng mabuti, maging malikhain, maging responsable, igalang ang kultura, pangalagaan ang komunidad, at higit sa lahat, magmahal sa sariling bayan. Para sa inyong takdang aralin, pumunta sa Wayground at sagutan ang inihandang activity tungkol sa ating lesson. Maraming salamat mga bata! See you again on our next lesson. Goodbye and God bless!